Ako si Allen. Tamad, pero may pangarap. Samahan niyo ako mag-interview sa Hangga't Bulacan ngayon. Gagayak lang ako. Let's go. Parang ano lang eh. A day in my life as an IT student. Ang hinihintay nyo? Tara na. So ngayon guys, narating na tayo dito sa Hangga't Bulacan. Hinihintay na natin yung imbitahan natin na IT student para interviewin, no? So ngayon guys, nandito na yung una natin interview na hinihintay natin kanina. Punta natin, let's go. Bago magsimula, maalala ko na. Torres pala, klase ni Allen. Ako ay isang model doon sa Ermita. Anong year? Second year. Unang question. As an IT student, anong issue o challenges yung kinakaharap mo sa life in IT? Rapid technological changes. Ano yung mahalagang details na pwede mong i-share para maipaliwanag itong problema na to? Tungkol sa sa automation. Siguro yung sa automation, pag marami na kasing machine, mga ganun. Nababawasan yung mga human labor na pwedeng mawalan sila ng trabaho dahil sa automation. Pero mapapagaan. Pero mas mapapagaan yung mga trabaho. Papabilis. Pangatlong question, bilang future IT professional, ano yung may sasuggest mo na makakatulong para mapagaan yung challenge? Ayun, pag-try sa mga workshop, mga online courses, yung mga program na nagbibigay ng certificate para makatulong sa pag nag-apply ka ng mga trabaho. May mapapakita ka ng certificate para Pangapat na question, sa tingin mo, ano yung posibleng output o impact ng solution mo? meron akong dalawang impact. Kumbaga yung good impact is yung mas mapapagaan, mas mabibilis yung pagkatrabaho. Mababawasan. Tapos yung bad impact naman is paano siya, tungkol sa kanina sa una kong sagot, yung sa human labor, mababawasan yung mga nagkatrabaho. Last question, paano ma-accomplish yung solution mo? Ano ang mga resources na available para? Solution ko dyan is yung pagkuha ng mga, sabi nyo kanina, yung sa pagkuha ng certificate para kahit pag nag-apply ka sa mga trabaho, pag naghanap sila ng katunayan na may mapapakita ka. Para magdadali ka mapagkuha. Yun lang. Andito na daw yung susunod nating i-interviewin. Puntahan na natin. Ano gusto mo lang? Pakilala ka muna. Mga pala si Leon Jasper. 360 panorama, kitang-kita ko yung view. Hinabot sa akin ni Coach yung alang. Anong year? Second year. Unang question natin. As an IT student, anong issue o challenges ang kinakaharap mo sa life in IT era? Para sa akin, lack of computer, personal computer. Pangalawang tanong, ano ang mahalagang details na pwede mong i-share para maipaliwanag itong problema na to? Kasi ngayon diba, sa digital age, halos lahat kailangan na ng computer, ginagawa na sa computer, mga projects, assignments, lalo na sa atin yung mga hands-on na
question, bilang future IT professional, ano yung may sasuggest mo sa makakatulong para mapagaan yung challenge mo? Siguro sa pagpapahiram ng laptop na pwede gamitin ng mga estudyante o kaya magbigay ng tulong sa mga estudyante para makabili sila ng sarili nilang laptop. Next question nun, sa tingin mo, ano yung posibleng output o impact ng solusyon mo? Siguro magkakaroon ng mas magandang access to education. Makagawa sila ng mga projects nila na mas maayos kasi mas madami na silang time. Dahil di na nila kailangang hintayin na may matapos na kailangan na klase. Tsaka mas ma-explore nila yung mga para sa pag-aaning tulad mga Last question, paano mo ma-accomplish yung solusyon mo? Ano ang mga resources na available para dito? ma-publish ko siguro to kapag viral. May mga government programs naman na nag-aim na mag-reduce ng digital divide. Merong nagbibigay ng pondo sa school ganun para makabili sila ng mga technology. Thank you. Guys, nandito na yung pangatlong interview natin. Tara. Bago mag-interview, kaya lang. Ayun po. So, my name is Clarence Digito. First question, as an IT student, ano yung issue o challenges kinakaharap mo sa life in IT? So, para sa akin sa mga challenges is yung continuous na advances ng technology. Second question, ano ang mahalagang details na pwede mong i-share para may paliwanag itong problema na ito? So, siguro sa mga para mas mapaliwanag na maigis, yung mga cyber threats. So, mas naging advanced yung mga cyber threats natin kasi lalo na nag-advance yung technology. Then, nandyan din yung mga ethical dilemmas natin. And also, siguro yung sa may pagiging outdated ng mga skills. So, pagpasok mo sa professional world, yung mga skill na tinuro sa eskwelahan is malamang outdated na kasi patuloy na nag-advance yung technology. Pangatlong question, bilang future IT professional, ano yung may sasuggest mo na makakatulong para mapagaan yung challenge? So siguro is yung lifelong learning or yung continuous sa pag-aaral para dahil nag-advance technology, so aral na ng aral hanggang sa mag-catch up tayo sa may technology. And then siguro is yung pag-develop ng mga skills natin, yung mga patuloy na pag-aaral ng mga tinuturo sa school, and then try natin na mag-explore pa sa mga ibang topics, yung mga ganun. Pang-apat na question, sa tingin mo ano yung posibleng output o impact ng solution? Siguro kapag lifelong learning, mas magiging better equipped tayo para sa mga future challenges or yung mga endeavor na makakasalubong natin. So, if ever na dumating tayo sa professional world, dahil nga patuloy tayo nag-aaral, patuloy natin i-enhance yung mga skills natin, is mas magiging better yung performance natin pagdating natin sa tunay na job. Last question, paano mo ma-accomplish yung solution mo? Ano ang mga resources na available para dito? So, andyan yung mga online course natin, pagkuha ng mga certification, mga workshop, and then yung pagpakikinig sa mga mentor natin, research, andyan din yung kunyari sa mga peer-to-peer or yung mga klase mo, kasi magkakaroon kayo mga discussion, ganun, magtatanungan kayo. Makakatulong yan para sa mas maging may mga sarili natin. Salamat. Ito na, pupunta na natin yung last natin na interview. Uy, pre! Bago magsimula, pre, alala ka muna. Ako nga pala si Diego Alderado. Kahit sa padaling kumapit, isang tuka, isang kahit, ang mga kamay na may bahid ng gamit. As an IT student, anong issue o challenges yung kinakaharap mo sa life in IT?
Siguro para sa akin yung kapag nagkakaroon ng collaborative project, kasi doon madalas hindi nagkakaintindihan. Second question, anong mahalagang details na pwede mong i-share para may paliwanag yung problema na to? Ayun nga, pag nagkakaroon ng malaki ang project, lalo na sa IT student, lahat ng IT student may sarili silang forte. Kaya minsan nahihirapan tayo gumawa ng project, lalo na kapag yung mga estudyante walang masyadong komunikasyon sa isa't isa, hindi masyadong walang teamwork. Pangatlong question, bilang future IT professional, ano yung may sasuggest mo na makakatulong para mapagaan yung challenge na to? Para sa akin, plano sila ng mabuti, then mag-usap muna sila para pag gagawa sila ng project, mas magkaintindihan sila at mas maayos yung magawa nilang project. Parang nakasundo. Pangapat na question, sa tingin mo, ano yung posibleng output o impact ng solution mo? Siyempre, kung meron na silang maayos na komunikasyon, then nagkakasundo sila sa isang bagay, mas madali na nila magagawa and mas mapapaayos pa nila yung magawa ng project nila. Last question, paano mo ma-accomplish yung solution mo? Ano yung mga resources na available para dito? Para sa akin, marami na mga resources yan. Kaya nga ang dami ng pwedeng apps na pwedeng pag-meetingan. Then pwede naman kung ayaw nila ng gusto nila ng personal, pwede sila gumawa ng seminar, then doon sila mag-usap-usap kung paano pag-gagawin sa mga nila. Dapat nilang gawin. Then dahil doon na mas mapapadali yung trabaho nila, then magkakaroon sila ng ugnayan sa isa't isa and magkakasundo sila ng maayos. Makakaroon ng magandang project. Bilang, thank you. Bilang, pre. Simpleng challenge lang ako sa inyo. Comment nyo yung thoughts nyo or yung nababasa nyo about sa social media na ano yung expectation nyo sa IT or ano yung mga ginagawa ng IT student. Comment nyo dyan sa baba. Yun lang. Kalimutan na mag-like, comment, share, and subscribe sa ating channel para updated kayo lagi sa video natin. Thank you mga pala sa panonood, guys. Mua!